Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po muli ang lingkod. Sal TV Official muli nagbabalik. Ayan, ayan. Ano bang ayos natin? Ayan, magandang gabi po. Shoutout po muna tayo sa ating mga kasamahan dyan. Bad at Bagsik, Malu de Los Santos, Magalo Mix Vlog, Hayat Zamora, Selena Barbosa Official, ayan. At Ma'am Pexi Lixie, sino pa ba yung ating mga hindi nabanggit? Malu de Los Santos, nabanggit naman natin. Okay, nabanggit na natin si Ate Malu. So, si Ate Malu ang topic natin at saka si Kaprom Ding ngayon sa naga-viral na mga usaping ito na at pinagsimula na ng away. Ano? Pinagsimula na ng away nila. Ganito po kasi yan. Kaming mga magkakasama dito sa GC or kami ito ay mga kasama namin, hindi naman lahat ay alam namin ang pangyayari. Pero nga lang na kami ay magkakasama, yan ay laging naikukuwento sa amin ni Ate Malu tungkol diyan. Kaya alam alam din namin kung ano yung kwento diyan ano, about yan sa lupa, doon na sa lupa na nag-umpisa na binili nila na magkakasama yan sila Sis Hayat. Sis Hayat, shoutout sa'yo. Ayan, nabanggit ka na rin lang diyan sa mga nag-vlog diyan ay babanggitin na natin yan, magkakasama yan sila na bumili kuno ng lupa diyan sa ano sa Dait 'no. Kasama yan si Ate Malu, kay Ate Malu 50K nga daw. So ngayon hindi nagkaigi, sa madalit salita hindi nagkaintindihan, binabawi ni Ate Malu itong kanyang pera dito kay Kapromde. Ang mali mo dito Kapromde, 'no, pinaasa mo ng pinaasa si Ate Malu, pinangakuan mo ng pinangakuan. Ito naman si Ate Malu nangako sa mga gusto niyang bigyan ng kanyang pera, 'no? Ang masaklap dito, tuwing mag-uusap kayo, bagong usap, tapos yun na naman yung ipapangako ni Ate Malu dito sa kung saan niya gustong ibigay yung kanyang pera na yun. Ang problema pinangakuan mo lang, 'no? Hindi mo naman tinupad, ha? Huwag kasing mangako 'pag hindi tinutupad kasi diyan tayo nasisira, diyan nabubulyaso. Biro mo masisira yung pangalan mo sa pera. Noon ka pa, nung 100,000 na nawala 'no? Tapos may naningil sa'yong 100,000 uli, tapos ito naman ngayon. Alam mo ba from the hindi sana 'to ano, hindi sana 'to lalaki ng ganito hanggang sa nakaabot na nadamay na ang dami ng nadamay dahil, kesyo sinabi mo dun sa voice record mo na hindi mo alam kung saan mo ipapadala yung pera, kung sa GCash ba o kung saan. At, hindi ka naman makapunta dun kay Ruel dahil bawal nga, 'no? Kung totoo talaga na gusto mong magbayad, ang daming paraan. Pero 'pag ayaw, ang daming dahilan. Subo ko 'yan sa sarili ko. 'Pag ayaw ko, ang dami kong dahilan. Pero 'pag gusto ko, ay naku may paraan. Akalain niyo itong mga nakaraang linggo hindi ko akalain na 'pag talaga palang ginusto mo, 'pag pinursige mo kahit walang-wala ka, makakaya mo basta gumawa ka lang, basta porsigido ka lang at may determinasyon ka at mayro'n kang ano, do'n sa pinangako mo, yung salita na pinanghawakan na nung tao na pinangakuan mo. Kagaya ni Ate Malu, sabi mo magbabayad ka sa akin, petsa 5, oh, petsa 5 ng buwan. Anong petsa na, 'di ba? Hanggang si Ate Malu kung saan-saan humingi ng ano na, "Kausapin niyo nga ito, pakisingil niyo nga ito kasi hindi na ako pinapansin ito." 'No? So, kaya kung sino-sino ng natawagan ni Ate Malu para lang masingil ka, pero kahit nga si Bupil ay sabi niya ay inignore mo. Nakita ko rin naman na inignore mo rin naman yung mga message ni Bupil na hindi mo binabasa, 'no? Message ni Ate Malu hindi mo binabasa, kay Sis Hayat minsan nga hindi mo rin daw yata binabasa. Sorry, 'no? So, bakit gano'n? Tapos ang dami mong dahilan, kesyo sira ang cellphone mo, ha? Bakit ka makakapag-vlog kung sira ang cellphone mo? Nagre-ring naman, o pinaparing naman nila, nagre-ring naman, pero hindi mo sinasagot. Tapos ang dadahilan mo nasira yung cellphone mo pero nagba-vlog ka. Sinong maniniwala sa'yo na isa kang vlogger tapos papayag ka na kung kani-kaninong cellphone ka lang makikigamit sa halagang 3,000 cellphone meron ka na diyan sa Pinas. Halagang 4,000 meron na. At yun naman sinisingil ni Ate Malu ay hindi ura-urada yun. Ang tagal mo ng pangako yun. Ilang buwan mo nang ipinangako yun, 'no? 'Di ba? Na kung tutuusin kayang-kaya mo namang ibigay kahit pakonti-konti kung talagang magbabayad ka, 'di ba? Dapat, sige lang Ate Malu sa susunod akong magbigay, sa sweldo ko magbigay ako kahit 5,000 ha. Hulog-hulugan ko na lang kasi hindi ko kayang biglain yung 50K na yun kasi may anak din akong pinapakain, mayroon akong pamilyang binubuhay, so gasino na yung aking sinasahod. Alam niyo ang mali niyo? Ang mali mo Ka-Promdi, hindi ka nakipag-usap ng maayos, 'no? Hindi ka nakipag-usap ng maayos, yun yung mali mo. Tapos ang dami niyo pang idinamay na tao, 'no? So ngayon ang pinapasamahan niyo dito si Ruel, na kesyo hindi kayo pinapapunta dun sa lighthouse. Sa lighthouse na pati, sorry sa lighthouse, doon sa kubo na wala naman yatang sinabi nga yung mag-ama 'no, ni Kuya Awe at saka ni Ruel, hindi naman yung papayag ng gano'n siguro, 'no? Alam niyo minsan din kasi yang kati-tsismis niyo diyan, 'no, nag-ipon-ipon kayo, yung mga tsismis niyo kasi yun yung nakakasira, 'no? Mm, 'di ba?
Ang tagal na nun nung pera na yun na sinisingil sa'yo, ilang buwan na ba yun, 'no? Kaya masasabi kong mali mo rin. So, ngayon na-voice out ka na naman, na-trending ka na naman diyan, so para nakakahiya kasi ano, puro pera-pera yung ano sa'yo, puro pera yung issue sa'yo, 'no? So, bakit bakit ginawa mong gano'n, pinaasa-asa mo lang yung tao. Dapat kung hindi mo rin naman seseryosohin, hindi ka na nangako, 'no? Nagsabi ka na lang ng ano, ng totoo kung wala ka talagang pambayad. Madali naman kausapin yung tao, ipaliwanag mo lang. Pero ang ginawa mo nakakainis talaga. Kaya si Ate Malo sa ano niya, kasi yung iba sinisisi si Ate Malo bakit daw ibinigay pa yung voice clip doon kay Dodong. Para naman sa akin, kung sa akin lang side din yun ano, ibibigay ko rin naman talaga. Ipaparinig ko din doon talaga kasi yun yung taong yun, yung pinangakuan ko ng ipinangako niya. Naintindihan niyo ba ako? Nangako si Kapronde na ibabalik niya yung pera kaya ipinangako naman ni Ate Malo dito ah, kay kay Dodong Roel, 'no? So, siyempre si Dodong umaasa rin dun kasi pangako yun ni Ate Malo. Ngayon natatagalan na, napapahiya na si Ate Malo kasi baka isipin nung kanyang pinangakuan ay puro lang siya drawing, kaya ipinarinig niya yung voice clip doon kay Dodong para mapatunayan na hindi si Ate Malo nagsisinungaling, na wala sa kanya yung problema kundi na dito kay Ka-Promde. Kaya alam niyo, ang mali dito ni Ka-Promde nangako ka ng nangako, si Ate Malo naman ipinangako rin yung ipinangako mo. Kaya ngayon ang resulta rambul-rambul kayo, 'di ba? Rambul-rambul kayo 'no? Matuto kang tumupad sa iyong sa usapan ha, ka-from day ikaw pa naman, may ano, may anong tawag na ikaw pa naman may bitlog, bakit, parang wala kang itlog kung makipag-usap. 'Pag nakipag-usap ka yung may laman, yung may paninindigan, hindi yung para kang ngayon ang gandang-ganda mong kausap, nangako ka tapos kinabukasan wala na, nilimot-limutan mo na, inignore mo na yung mga tao, umaasa yung tao sa pinaasa mo, 'no? So ngayon, doon tayo sa hindi ka binabawalan kayo ni Ruel doon sa lighthouse ko ng lighthouse, sorry, sa tawag nito, sa kubo. O wala naman pala binabawal sa inyo, bakit kayo gumagawa ng tsismis? Kayo-kayo diyan nagtsitsismisan, 'no? Baka yung tsinitsismis niyo na 'yan, yung sinabi lang ni ano na, "Huwag kayong mag-vlog diyan noon," noong wala sila diyan, 'di ba? Nung wala narinig ko na ano, na sabi ni Kuya Awe kung nasaan ba sila noon na umalis, tapos ay may nagba-vlog diyan sa kanyang kubo at, yun kung ano-ano parang para bagang yung pagba-vlog ay parang paninira kaya sabi ni parang inano doon ni Kuya Awi na huwag kayong mag-vlog ng ano, 'no, yung vlog niyo, medyo, may mali. So, sinita kayo doon pero hindi naman sinabing bawal kayong pumunta doon, 'no? So, hindi natin alam kasi wala naman tayong naririnig nga dito kay Kuya Awi at saka dito kay Dudong. Tapos ang magiging dahilan ni Kapromde kaya hindi nagbabayad, hindi nagbibigay doon kay Dudong dahil, bawal silang pumunta doon. Kung bawal man kayong pumunta doon, napakaraming puwedeng gawin ano. Puwede mong ipadala sa GCash, andiyan si Bopil naniningil sa'yo, binigyan ka na ng GCash hindi mo pa ipinadala, 'no? Aba, ano pa, puwede mong ipadala sa mga money ano, transfer. O may Palawan diyan, may Cebuana, may LBC, ang daming puwedeng gawin kung talagang gusto mong ipadala na hindi ka aapak doon sa lugar nila, 'no? Hmm, 'di ba? Pero bakit gano'n yung ginawa niyo? Ano 'yun, pakapalan ng mukha? Wag naman tayo masyadong mga garapal pagdating sa pera 'no, puro pera-pera na lang naririnig ko, 'no? Nagbabangayan sa pera, oh, bangayan dito, bangayan do'n dahil sa pera, sponsor, pera. Huwag niyong sirain yung reputasyon ninyo sa kakaunting halaga, 'no? Kung ako sisirain ko yung reputasyon ko, yung masira ako ng tungkol sa pera siguro yung milyon na 'no, ay baka sakaling masilaw pa ako. Pero 'pag mga ganyan-ganyan lang, sisirain mo yung buhay mo diyan, sisirain mo yung pagkatao mo diyan ng dahil sa pera, nakakahiya, 'no? Kaya 'pag nakipag-usap tungkol sa pera maging responsable ka naman, 'no? 'Wag yung iresponsable na mangangako ka lang pagkatapos ng pangako iniwanan mo na. Ano yun, 'no? Parang ano, parang pag-ibig, pagkatapos mong makuha ang lahat dun sa iyong pangakuan ay basta mo nalang iniwan, gano'n. So ayan, at, ayun ang ano doon, nangako si Kapromde, ipinangako naman ni Ate Malo at ang hindi magbayad, ayun ang nangyari, 'no, naglabasan na, nagkabukingan na, mga sinungaling kasi. Huwag kasing magsinungaling, masama 'yun, 'no? So wala akong kinakampihan sa inyo, parehas kayong may mali. Dapat kay Ate Malo, dapat sa Ate Malo, hindi mo na rin muna ipinangako 'yun hangga't wala pa sa kamay mo. Alam niyo, ano ko talaga 'yan, hangga't hindi ko nahahawakan o wala pa sa kamay ko, hindi ko ipinapangako.
Nakaraang linggo meron din akong katransaksyon. Ang sabi nitong aking katransaksyon, sabi niya, "Mommy, maibibigay mo kaya ng hanggang Lunes?" Mm, sabi ko, "Hindi ko maipapangako." Sabi niya, mag-promise ka hanggang Lunes para ano na tayo." Sabi ko, "Hindi ko maipapangako, pero gagawin ko yung best ko. Gagawa ako ng paraan, pero hindi ako nangangako." Iyon ang sabi ko. Hindi ko siya pinaasa, pero sabi ko, gagawin ko ang lahat para mabuo ko yung 50K na yun. May 50K rin akong issue sa sarili ko 'no. Pero ito ay business. Sabi niya, "Mommy, hanggang Lunes, ano, last na nating ano 'no, puwedeng ano, magawan mo kaya ng paraan, maibigay mo kaya yung halagang ano, eh, kulang pa ako ng 20K." Kaya kung saan-saan ako naghanap ng 20K. So, ayun, awa ng Diyos 'no, hindi ko ipinangako sa kanya. Sabi ko, "Bigyan mo ako ng time at, hindi ko maipapangako na makakabigay ako sa ganitong ano mo sa akin, yung deadline mo sa akin. Hindi ko maipapangako," sabi ko, "pero gagawa ako ng paraan sa abot ng aking makakaya." So, ay awa ng Diyos nakayanan naman niya. Yun nga sinasabi na 'pag gusto, maraming paraan, 'pag ayaw, maraming dahilan talaga 'yan. 'Di ba? So, kung hindi ka rin lang sigurado at hindi mo pa hawak yung pera o kung ano pa man, yang ipinangako mo na 'yan, kung hindi mo pa 'yan hawak at wala pa sa kamay mo, 'wag na 'wag mong i-sure. Ito yung, ibibigay ko sa inyo 'no, 'wag na 'wag niyong i-sure, ipangako na i-promise ibibigay ko ito sa ganito. Kasi bawat minuto nagbabago, bawat oras ang daming mga nangyayari sa buhay natin 'no? So, hindi natin hawak ang ating, bukas, sabi nga. Kaya kung wala pa sa kamay mo at ito ay itlog pa lamang, ay hindi pa napipisa na maging sisiw, ay huwag mo munang ipangako sa kung kani-kanino. Para hindi nagkakagulo at para hindi ka makompromiso, hindi ka ma-stress, 'di ba? So 'yun, payo ko sa inyo, sa mga mahilig mangako diyan, huwag kayong mangako kung hindi niyo rin lamang seseryosohin 'no? Kasi aasa yung pinangakuan niyo, kagaya nito, na umasa si Ate Malu dahil nangako si Kapronde na magbabayad, hindi nagbayad. Itong si Ate Malu ipinangako don kay Ruel, hindi nagbayad si Kapronde, wala pa sa kamay ni Ate Malu, napapahiya siya ngayon don kay Ruel dahil hanggang ngayon ay wala. So nawa ito ay magsilbing aral sa atin, magsilbing aral dito sa mga mahilig mahilig at nasisilaw sa salapi, ay hindi lahat ng panahon ay tahimik 'no, lalo na't pera 'yan 'no. Hindi niyo 'yan ano, may mag-iingay at mag-iingay talaga diyan dahil pinaghirapan nila yung pera na 'yan. Kaya kung ano man, alam kong malalim na yung usapin ng pera na 'yan kasi sabi nga, matagal ng panahon 'yan, nasa taon na rin yata naman na nag-ano 'yan, nagsimula sila sa palupa-lupa na 'yan hanggang sa nagpera-pera na 'no. Do'n sa mga nang-engganyo na, "Oh, sige bumili kayo ng lupa dito." Ako talaga 'pag may nag-ano sa akin na, "Sige bili tayo ng ano do'n sa inyo." Hindi talaga ako nag-ano kasi hindi ako sigurado o yung buyer sigurado. Paano yung lupang bibilhin ko? Hindi baka malay ko wala ako do'n tapos may problema pala yung lupa, ay di ako yung nakompromiso dito, 'no? 'Pag pera ng pinag-uusapan, ingat na talaga ako diyan. Pera lang yung mga kaya ko pang bayaran. Kung mga 10,000 man lang yan diyan o mga 15,000, ayan medyo kaya-kaya ko pa. Pero 'pag umangat na doon, eh, ibang usapan na yan, bahala na kayo diyan, 'di ba? So yan, sana maging aral sa atin 'no, pagdating sa pera maging ano naman tayo, responsable naman tayo at dun sa ating pangako para hindi nagkakagulo at nakakasakit tayo ng damdamin hanggang sa lumaki na ng lumaki yung gulo. Kagaya nito na nangadamay na, o ayan may pag-iyak na si Ruel dahil dito sa mga, usaping ito 'no. So, nakakasakit ng kalooban, nakakasakit ng damdamin. At, ayun siguro Ka-Promde, ikaw naman ay maging iresponsable sa usaping ito dahil matagal na puro pera-pera ang naririnig ko sa'yo. Sana ba yang mga yan, ba't ba nagkakaganyan ka 'no? Merong mga nawalan ng pera, may naniningil, o ngayon may naniningil na naman sa'yo. So, hindi mo inaayos, i-settle mong maayos. Kung wala kang, maipangakong pambayad, puwede mo namang pakiusapan na iyan ay hulug-hulugan mo na lamang o kaya kada sweldo mo 5,000 kung yun lang yung inabot ng ano mo, mauunawaan naman yan nung mga taong yun dahil wala ka namang stable na trabaho kundi pag-you-YouTube lamang yata din ang trabaho nito ni Kapomde 'no? So yun, mga guys hanggang dito na lamang muna tayo at, yun medyo malakas kasi yung ulan hindi ako makapag-live kanina, eh, talaga namang bumabaha sa labas kaya sobrang ingay kaya yun, hindi po tayo nakapag-live. Kaya hanggang dito lang muna, bukas ulit natin talakayan baka makapag-live na tayo bukas. Maraming salamat and God bless. Ba-bye sa inyong lahat. Yun lamang ang ating opinyon dito. Babu.